Niya, nagpaliwanag sa sesyon ng SP hinggil sa irrigation canal sa boundary ng Barangay 7 at Barangay Gubat, Daet. Nagpaliwanag sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan si Engineer Carol L. Ranyola, Camarines Norte IMO Manager, Niya, Daet Camarines Norte, hinggil sa manoy bara sa irrigation canal sa boundary ng Barangay 7 at Barangay Gubat sa bayan ng Daet. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Tess Kalimlim. Inilahad din ni Ranyola ang mga update kaugnay ng irrigation development, maintenance at management na ipinapatupad sa irrigation system ng lalawigan. Ayon sa opisyal, nagsagawa na sila ng inspection upang tukuyin ang sanhi ng bara. Napag-alaman umano na ang tubo ng prime water ay bumangga sa irrigation canal dahilan upang matrap ang mga basura. Bilang aksyon, nagpadala na umano sila ng sulat sa prime water upang makapagsagawa ito ng pipe reconstruction. So, yung amin pong natanggap na letter, yung regarding doon sa Barangay 7, Barangay Gubat, Daet. So, na-inspect na po namin ito. Ang nagpo-cause po ng flooding doon is yung pipe ng prime water. So, nagsulat na kami, sana baguhin nila yun. Kasi yung pipe nila nag-cross sa aming kanal. Ngayon, pag dumadaan yung tubig tapos may mga basura, nagtatrap doon, kaya nagpo-cause din siya ng flood. We have already sent letter to prime water na i-reconstruct nila yung pipe nila. Kaugnay naman sa drainage, sinabi ni Ranyola na kapag malakas ang ulan ay isinasara ang gate dahil hindi naman umano ang irrigation ang sanhi ng baha, kundi ang drainage system. Diba sir, yung kanal namin, irrigation, actually ngayon na-utilize siya as drainage. During heavy rains or typhoons, in-close namin yung gate ng dam para walang pumasok. So ngayon, yung hindi po ang irrigation ang nagiging cause ng flood. Talagang dapat drainage system yun. So sa kanila po, hindi po kami ngayon sir nag-ano sa drainage. Kasi every program namin, pag nag-program kami may fund, may kapalit yun na area. Halimbawa, may repair kami na 5 million, may kapalit yan kung anong area yung tinatarget namin na nire-repair, may kapalit siyang physical na area na i-report namin katumbas ng aming fund. Sa kabilang dako, isinangguni naman ni Vice Governor Joseph Ascucha kay Ranyola ang umano'y irrigation project sa bayan ng Kapalonga na hindi naman umano nagagamit. Giit ng Vice Gobernador, sayang ang ginastos ng gobyerno kung hindi naman napapakinabangan ng taong bayan. Ako po yung umiikot ng bayan ng Kapalonga. Ang dami yung irrigation projects doon na they are not functioning. Ano po ang magagawa natin doon? Sayang, ginastusan ng gobyerno and yet ang irrigation system doon sa bayan ng Kapalonga ay hindi functioning. Pero sagot ni Ranyola, functional ang nasabing mga irrigation at sa katunayan ay marami umanong mga magsasaka ang nabebenepisyuhan ng kanilang mga subsidiya. Actually po, nag-function po kasi may farmers namin nagbe-benefit po ng aming subsidy. Every cropping po, binabayaran po sila, per area yun ang binabayad. Like, ang aming tulong, yung Kalabaka. Opo. Mga operational sila, sir. Nanindigan naman si Ascucha na mayroon siyang mga dokumento na magpapatunay na hindi functional ang pinag-uusapang irrigation system sa Kapalonga. Iminungkahi nito na dapat magsagawa ng inspeksyon ng opisyal upang mapatunayan na hindi napapakinabangan ang mga proyekto. Gagawa ko po kayo ng sulat, bibigyan ko kayo ng documentation na hindi po functioning ang inyong mga irrigation system doon. Problematic po ang mga irrigation system doon. I believe it is better for you to inspect the projects that you have dyan po sa area ng Kapalonga kasi sayang naman, makikita natin na mayroong project ng irrigation and yet hindi naman nakapagpinibangan ng mga tao. Anyway, bibigyan po kayo ng we're going to send you a letter, give you the pictures para po makikita namin sa inyo na the irrigations are really not functioning doon po sa bayan. Samantala, dahil inaasahan na ang El Nino ngayong taon, sinabi ni Ranyola na nakahanda silang magbigay ng mga pumps. Maswerte nga ani ang lalawigan ng Camarines Norte dahil marami ditong supply ng tubig. So far po, ngayon nga binago yung cropping calendar namin para hindi umabot doon sa time ng El Nino yung
ng mga farmers natin. Yung naman kung saan may mga identified kaming vulnerable doon sa El Nino, magpuprovide po siguro kami ng pump. May mga list na kami doon na sinabit sa regional office, requesting pump kung mangyari yan. Pero sa other provinces po, may nag-ano na. Cloud seeding? Oo, cloud seeding po. Diba? Pero tayo maswerte po kasi kadami po natin tubig. Dinaluhan ang nasabing regular na sesyon ni na Provincial Board Members Artemio Serdon, Giancarlo de Lima, Winnie Oco, Teresita Malubay, Muriel Pandi, Joseph Christopher Panotes, Renato Moreno, Joseph Stanley Alegre, Rodolfo Gache, Jerry Quiñones, Ray Kenneth Oning, Joy Caranza, Ricky Noblesala, at ni Vice Governor Joseph Ascucha bilang presiding officer. Para sa CNTV News, Tess Kalimlim.